Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, bilang isang OFW, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ino-organize yung kwarto ng amo ko. So itutur ko kayo dito sa kwarto niya, sa mga closet niya, para magkaroon din kayo ng idea kung paano ko siya ino-organize. So, let's go! So, ang unang kong papakita sa inyo guys ay yung mirror niya na lagi niyang ginagamit kapag umaalis siya. So, dito lang yung mga makeup niya. Ayan, yung mga lipstick niya. So, ayan, yung gamit niya, yung mga brush niya. Ganyan. So, dati guys, wala po itong mga ganito. Ayan, ito siya. Ako na po naglagay niyan. Kasi gusto ko kasi naka-arrange yung mga gamit niya. Ayoko kasi mahilig magkalat lang siya ng magkalat. So, ako na po yung naglagay. So, itong box, mga patungan ng mga gamit niya. Pwede rin kasi natin dagdagan yung mga kahit na yung nasa loob lang ng bahay, pwede natin siyang ilagay para maging maayos yung mga gamit niya. So, dito, ako rin bigay ng suggestion sa amo ko na sana lagyan niya ng picture dito. So, yun, nagkaroon din siya ng idea na ilagay niya yung mga picture niya dito, lalo na yung mama niya, yung mga anak niya. Kasi, lagi lang ito nakatago dati sa box yung mga picture ng pamilya niya. So, sabi ko sa kanya, pwede ka naman mag-display dito. So, ayan, nagustuhan niya po yung pag-display din ng picture. So, ayan. So, ngayon, pupunta naman tayo sa kwarto niya, kung paano ko ina-arrange. So, dito yung bed niya. So, ganyan yung pag-arrange ko sa bed niya. So, dito lang yung telephone niya. Yan. Kasi dito siya lagi nauupo pag dumarating. So, ganyan nilalagyan ko. Ito guys, totoo, gawa ko talaga to. Kasi laging masakit yung likod niya. 78 years old na pala yung amo ko. Kaya, lagi ko siyang lagi din natin siyang inaalalayan. So, inaalalayan ko siya sa mga dinadaing niya. Syempre, pagod siya sa trabaho. Kaya, ayan, sabi ko sa kanya, maglagay siya ng ganito kapag minsan lalagay niya yan sa paa. Minsan naman, nilalagay niya sa likod niya, sa pagtulog niya, sinasandalan niya. So, ganyan lang yung bed. Hindi naman masyado maarte yung amo ko. So, basta, ang gusto lang niya, malinis. Ganun lang, gusto niya malinis. So, sa mga Arabo talaga guys is mahilig talaga sila sa yung malinis. Ayaw nila yung maalikabok. So, next guys ay papakita ko sa inyo ang kanyang closet sa mga bag. So, dito sa mga bag niya guys, nagagamit lang talaga to niya kapag may mga party. So, mahilig yung amo ko sa mahilig siya sa mga gamit na kailangang nakabalot. So, ganyan, binabalot ko talaga siya. Kasi dito guys, is madali talaga magkaroon ng alikabok. Kahit pa masyadong nakasarado yung kwarto or yung closet niya, yung mga aparador, cabinet niya. So, kailangan talagang nakabalot kasi madaling pasukin ng alikabok. Lalo na dito sa Saudi Arabia kasi masyado talagang nagsa-sandstorm dito. So, yung mga hindi ko binabalot, ito yung lagi niyang ginagamit. Ayan. Mahilig siya sa Chanel. Ayan. Ayan yung lagi niyang ginagamit. So, hindi ko na rin yung binabalot kasi lagi naman yung ginagamit. So, ayan, yung mga running bag niya. Ayan. Dito guys, meron siyang mga napaka-imported na mga gamit. So, sa akin po talaga to.
inaano ng amo ko. Pinagkakatiwala niya sa akin. Kaya kapag ginagamit niya, talagang binabalot ko agad sa bag. So, sa mga amo naman natin guys is mapalapit din agad kayo sa kanya kapag nagustuhan nila yung mga ginagawa mo. So, ayan, bigyan din natin sila ng dahilan para hindi sila agad magalit sa atin. Ipapakita natin yung magandang ugali natin sa kanila. So, naging mabuti naman yung pakikisama nila sa inyo kapag maayos din yung trabaho nyo na pinapakita nyo sa kanila. So, next guys, papakita ko sa inyo ang kanyang mga sinturon. So, ito yung sinturon ng amo ko guys. So, ang ginawa ko sa sinturon niya, kasi dati, nakikita ko sa kanya, lagi lang itong nagkakalat. So, maliit lang naman yung space niya sa sinturon. So, ang ginawa ko guys ay binalot ko siya ng mga plastic na transparent. Para, ganyan lang siya, binilog ko siya, tapos pinasok. Para hindi siya mabubuwal. So, ayan. Separate ko lang yung color by color para hindi na niya laging kinakalat. Kasi ang hirap kasi pag nagkalat yun, masyadong ang pangit tingnan. So, ganyan ko lang siya in-organize guys. Ayan, mga puti. Ayan. Ganyan ko siya. So, ganito guys, napakasimple lang niya. Hanapin nyo kailangan yung sinturon. So, ganyan lang. Makikita siya agad. Makikilala niya agad kung ano yung kailangan niyang ipapartner sa damit niya. So, ganyan. So, napakasimple lang kung maghanap siya. So, hindi na niya kailangan magbungkal. So, ayan. So, napakagandang idea guys na ganyan yung mga sinturon ng amo niya. So, next guys, papakita ko sa inyo yung sandal at saka mga shoes niya. So, ayan guys, yun yung mga sandal at saka shoes ng amo ko. Kahit sa 78 years old na yung amo ko guys, mahilig siya sa mga gamit niya na talaga naka-organize. Tapos syempre kailangan nating ingatan kasi mga branded po yung mga gamit nila. So lagi kong nililinis yan dyan, ina-arrange. Alam nyo naman yung mga mayayaman, pagdating ng bahay, lalo na pagpagod sila, itatapon lang agad sa sahig. So ayan, syempre para naman masaya sila sa atin mga katulong, o kailangan din nating ipakita na ino-organize natin yung mga gamit niya. So, ayan yung mga gamit ng amo ko. So, napaka-branded po niyan guys. Ayan. So, yung iba naman na hindi na talaga niya ginagamit. Yung ginagawa ko, binabalot ko ng plastic. Kasi syempre, tayo yung lagi niyang kasama. Alam naman natin na tayo yung nakakaalam kung ano yung mga ginagamit nila or hindi. So, ayan. Mabalot lang siya. So, mayroon pa itong isang idea dito guys. Kasi yung gusto ng amo ko, hindi nagpa-flat. Hindi siya gumaganon yung mga shoes. So, ang ginagawa ko sa newspaper, so ginawa ko ganito. Para siyang butterfly. Tinipi ko siya na parang butterfly. Para mas madali gamitin. Pasok dito. Kasi dati puro mga tissue yung mga pinapasok niya dito, yung mga ganito. So, pag tinatanggal niya, nagkakalat. So, yung ginawa ko, sabi ko, marami namang newspaper. So, yung ginawa ko, ayan, yung bungkal na niya. So, yung ginawa ko, ganun, nagtupi ako ng mga ganyan. Nilagay ko. So, mga ganito. Iniba ko yung mga color, yung mga running shoes niya. Iniba ko ng lagayan. So, yan, para sa mga party niya, yung mga talagang sa party niya, dyan ko nilalagay sa mga cartoon. Kasi, so, yung amo ko nga pala guys, mahilig sa galing France, Italy. Bumibili siya ng mga gamit na branded pag pumupunta sila ng Italy, ng France, Germany. Ayan. So, mahilig siya sa Hush Puppies na
branded. Ganito. Baldinini. Ayan siya. So, ayan. Made in Italy. Ayan yung mga gusto niyang brand. So, susunod guys, papakita ko sa inyo yung pinakahilig ng amo ko. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo yung pinakahilig talaga ng amo ko. Kasi, yung amo ko talaga guys, ay napakahilig sa damit. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga damit na gustong-gusto ng amo ko. Ayan. So, dito tayo ngayon sa closet ng damitan ng amo ko. So, sobrang dami ko talaga ng mga dress niya. Ayan. So, ayan guys, kapag tag-init guys, ito yung mga ginagamit niya, yung mga maninipis. Ayan, kaya naiiba yan sa, sinisiparate ko yan. So, ayan siya guys, yung mga maninipis. Dito naman banda, yung medyo makakapal. So, ayan, ayan siya. Dito rin, mga jacket na to, ginagamit niya. So, ayan. So, hindi lang to dito yung mga damit niya. Meron pa doon. So, ito guys, yung mga nakabalot. Kasi gusto talaga ng amo ko lagi nakabalot yung mga damit niya. So, yung iba niyan, mga sinusukat niya. Mahilig lang siya magsukat. Kaya, ayan. So, ito naman dito, banda. Yung dito naman banda is, ito yung araw-araw niya na ginagamit. So, mahilig yung amo ko sa dye color, kaya hindi makikintab yung mga damit niya. Si architect po yung amo ko guys. Ayan. So, ayan, mga damit niya. So, ito yung palda at saka blouse. Ayan, separate po yan. Sinisiparate ko yan. Kasi ayaw ko rin na pag may tinatanong siya nasaan na yung gamit niya. So, dito naman yung mga ano niya. Ganito ko lang ino-organize. Yung mga kasi diba Muslim sila. So, ganyan lang yung pantakip sa ulo nila or hijab ang tawag niyan. So, ganyan. Napakarami nito pero dito ko lang nilalagay yung parati niyang ginagamit. So, ganyan ko lang tinutupi. Actually guys, ang dami po talaga niyan. Pero tinatago ko sa box yung nakikita kong hindi naman niya ginagamit. Ayan siya. Kasi kapag pabayaan nyo lang sila na ganito, magkalat ng ganito, ganyan, pabayaan nyo lang sila, kayo rin yung mahihirapan. So, ganyan. Ganyan lang yung mga gamit niya. Mahilig siya sa mga, ito, binabalot ng mga lavender. Ganyan siya, para siyang lavender yan siya guys, na tuyo. Pinatuyo namin, tapos nilagay yan, binabalot sa mga damit. Tapos ilalagay para hindi mag-amoy yung damit. Ayan. Ito yung mga iba niyang gamit. Ayan lang. Lagi ko yung ina-arrange kasi ayaw kong makalat tingnan. Siyempre, ganun lang natin suklian yung amo natin. So, dito yung mga blouse niya. Ayan, yung mga blouse niya. So, alam nyo tayo guys, kwento sa akin ng amo ko. Kwento sa akin ng amo ko guys, itong blouse niya, napaka-sentimental value ito sa kanya kasi ang iba nito guys, sobrang tagal na sa kanya. Nakasabit lang yan dyan. Siguro yung iba nito, sabi niya, nasa 10 years na. 15 years na yung mga ganun sabi niya kasi hindi niya pinamimigay. So lalo na yung may mga sentimental value siguro sa kanya, kasi nga mamatay lang ang asawa niya, so hindi niya binibigay yung mga gamit niya. So, ayan. So ito naman dito yung dress niya. Ayan, papakita ko sa inyo yung dress niya. Ayan. Ayan. Ito yung mahilig ng isusukat niya guys. Sinusukat niya yung lahat. Ayan siya. So, sobrang puno na po pala yung gamit niya.
So, ganun kahaba yung cabinet niya. Ganun. Sobrang haba po yung cabinet niya, guys. Ganun. Puro damitan yun, guys. At saka mamaya papakita ko sa inyo yung dressing room niya na punong-puno din ang damit. So, dito, dito, puro yan ng gown. Hindi naman niya ginagamit. So, ayan. Dahil lang, laging display lang ito. So, kapag may time siya, nandito lang siya sa bahay, ginagawa niya na susuka. So, papakita ko ngayon sa inyo, guys, yung dressing room ng anak. Let's go. So, dito yung dressing room ng amo ko, guys. Ayan. So, ganyan kadami yung damitan ng amo ko, guys. So, yung mga box, may mga box dito na yung niya, hijab niya, ayan. As in, hindi pa yan nagamit. So, dito yung, ang pag-arrange ko dito, guys, ay ito yung mga makakapal. So, ngayon, taglamig na dito, ito na naman yung gagamitin niya. So, dyan naman banda, yan yung mga extra niya sa tag-init, lalo na pag may mga party. Ayan. Yan, dito yung mga niya, faro niya. Ayan. Dami mga faro niya, guys. Ayan yung mga faro niya, ginagamit niya. Ayan. So, dito naman yung mga gown niya. Ayan. So, yung mga gown niya, guys, meron para sa taglamig, meron din para sa tag-init. Kaya, ang dami po talaga. So, kasi, guys, yung amo ko, guys, ay may patahian. Kaya, mahilig po talaga siya sa mga damit. Kaya, yung mga gusto niyang style, siya rin yung mga nagdi-design. Kasi, designer din siya at saka architect din siya. Kaya nakukuha niya yung gusto niya, mga design, so papatahi niya doon sa mga patahian. Nakita niyo naman yung sa isang vlog ko na nandun yung mga Pinay, puro Pinay yung mga nagtatahi sa kanya. So, ayan, guys, nakita niyo na yung closet ng amo ko. So, sana nagustuhan niyo ang video na to, and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching. Sa lahat ng nagwa-watch sa video ko, thank you so much. And don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye. God bless, guys.